We've been reporting the Philippines is facing one of the worst natural disasters in its history this morning. That super typhoon, 195-mile-per-hour winds cutting through the Philippines. Ang Pilipinas ay isang bansang nakapwesto sa tinatawag na typhoon belt ng Pacific Ocean. Kada taon, humigit kumulang 20 bagyo ang pumapasok sa ating teritoryo. Ngunit sa mahabang kasaysayan natin, may mga bagyo na hindi lang basta dumaan, kundi nag-iwan ng lungkot, pagkawasak at aral sa bawat Pilipino. Ito ang mga pinakamalakas at pinakamapanganib na bagyo na tumama sa Pilipinas. Siguro ulitin natin, ito ho daw ang pinakamalakas na bagyo, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo para sa taong 2013. Noong Nobyembre 2013, isang bagyo ang nagmula sa malawak na Pacific Ocean. Habang papalapit ito sa Pilipinas, mabilis itong lumalakas. At kalaunan, naitala na may maximum sustained winds na 315 kilometers per hour. Dahilan para maituring itong isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Saan lang matanggal bubong natin? Gold. Ang pinaka nakakatakot kay Yolanda ay hindi lang ang lakas ng hangin, kundi ang storm surge. Dambuhalang alon na parang tsunami, nasing taas ng 3 palapag na gusali, na rumaraga sa papasok mismo sa lungsod ng Tacloban at kalapit lugar. Sa loob lang ng ilang minuto, binaliktad ang sasakyan, winasiwas ang kabahayan at maraming buhay ang nawala bago pa man tumigil ang ulan. Mahigit 6,000 ang kumpirmadong nasawi at tinatayang 1.4 milyong pamilya ang nawalan ng tirahan. Magpahanggang ngayon, nananatiling pinakasimbolo ng delubyo sa modernong panahon, si Yolanda. Tatlong taon matapos si Yolanda, dumating naman si Super Typhoon Rolly noong 2020. May 315 km per hour rin na lakas ng hangin. Kapareho halos kay Yolanda, ngunit kakaiba ang naging epekto nito. Si Rolly ay rumagasa sa Catanduanes nang napakalapit sa lupa, dahilan para tuluyang mapunit ang mga kabahayan, poste at maging sementadong estruktura ay nasira. Maraming lugar ang nalunod sa putik dahil sa mga pagbaha at landslide na kasabay ng ulan. Sa kasagsagan ng pandemya, dumating ang bagyong ito na nagpahirap lalo sa libu-libong pamilya. Super Typhoon Odette, also known as Rai internationally, has made landfall in the Philippines. Noong 2021, si Odette naman ang tumama. Hindi inaasahan ng marami ang biglaang paglakas nito bago tumama sa lupa. Sa loob lamang ng isang gabi, mula tropical storm, naging super typhoon na may 250 km per hour na hangin. Siargao, isang paraisong kilala sa surfing, ay tila binura sa mapa.
Ang mga punong nyog parang ipinagpag lang ng palayo ng hangin. Ang Bohol at Cebu ay nawalan ng kuryente ng ilang linggo. Maraming pamilya ang nagdiwang pasana ng Pasko. Ngunit ang Pasko nila ay naging panahon ng pagbangon mula sa trahedya. Umakyat na sa 274 ang bilang na mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Pablo. Si Pablo ay kakaiba sapagkat ang Mindanao ay hindi madalas bisitahin ng malalakas na bagyo. Noong 2012, dumating si Pablo na may 280 km/h na hangin. Maraming komunidad ang hindi handa. Mabilis na rumagasa ang malalaking landslide na tumabon sa buong barangay. Mahigit 1,000 katao ang nasawi. Karamihan ay walang idea kung gaano kalakas ang ganitong unos. Si Uring naman ay may kakaibang kwento. Hindi ito pinakamalakas sa hangin, ngunit ito ang isa sa pinakanakamamatay. Nagdulot ito ng biglaang flash flood sa Ormoc City, Leyte. Sa loob lang ng 2 oras, bumuhos ang tubig baha na tumangay ng kabahayan, sasakyan at maging buong pamilya. Mahigit 5,000 ang nasawi. Paalala na hindi lang hangin ang panganib ng bagyo, kundi tubig. The Philippines is under a state of calamity, reeling from the deadly aftermath of Typhoon Kalmegi. At nito lang Nobyembre 2025, sinubok ang bayan nating Pilipinas nang tumama ang Bagyong Tino na nagdulot ng malakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Visayas, partikular na sa Cebu. Sa ilang lugar, mabilis na tumaas ang tubig baha, dahilan para lumikas ang ilang residente. May mga kalsada ring pansamantalang hindi madaanan at ilang kabahayan ang nasira dahil sa lakas ng ulan at hangin. Bagamat hindi kasing lakas ng mga super typhoon na naitala sa kasaysayan, ipinakita ni Tino na hindi kailangan malakas ang bagyo para makapagdulot ng matinding pinsala, lalo na kung ang ating mga infrastruktura ay mahina at ang mga ilog at kanal ay barado o hindi napapanatiling maayos. Ito ay paalala na ang kahandaan ay hindi lamang dapat tuwing may paparating na bagyo. Dapat itong ginagawa araw-araw sa pamamagitan ng maayos na pamamahala ng pondo, infrastruktura at kalikasan. At ayon sa pagsubaybay ng mga weather agencies, may isa pang sama ng panahon sa karagatan na posibleng maging isang malakas na bagyo sa mga susunod na araw. Kung papasok ito sa Philippine Area of Responsibility, maaaring pangalanan itong Bagyong Uwan. Hindi pa tiyak ang tatahaking direksyon nito sa ngayon, kaya pinakamahalaga maging alerto, maghanda at makinig lamang sa opisyal na anunsyo. Sa bawat bagyong dumarating, hindi lang lakas ng hangin at ulan ang dapat nating paghandaan. May mas malalim na unos na hindi nakikita, ang unos ng korupsyon. Kapag ang pondong para sa proteksyon natin ay napupunta sa bulsa ng iilan, tayo ang binabaha, tayo ang nawawalan, tayo ang nasasaktan. Bakit ang ilog ay luha ng bayan? Bakit ang ulan ay sugat sa tahanan? Kung saan dapat pader, naging bulsa ng iilan. Kalikas ay umiiyak, tayo'y nagbabayad ng kasalanan. Bakit ang ilog ay luha ng bayan? Bakit ang ulan ay sugat sa tahanan? Kung saan dapat pader, naging bulsa ng iilan. Kalikas ay umiiyak, tayo'y nagbabayad ng kasalan. Hindi bagyo ang tunay na kalaban, kundi ang kamay na nagbulag sa katotohanan. Hangin
bagyo galing sa langit, yung iba gawa ng tao.